po ba kumuha na agad BIR bago mag-start ng freelancing? Worry lang ako, baka kasi di ako makakuha agad ng client pero naka-register na. Baka wala ako ipambayad sa tax. For me, mag-focus ka muna sa paghanap ng client. Pag meron ka ng client, doon mo na isunod si BIR registration. Pero para naman sa mga nakapag-register na agad kay BIR pero nagsisimula pa lang sa freelancing, wala pang client, huwag kayong mag-alala. Hanggang wala kayong income, kailangan nyo lang mag-file ng income tax return pero wala po kayong babayaran. Hanggang hindi kayo lumalagpas ng 250,000 ang annual income nyo, wala rin po kayong babayaran na income tax. My name is George. I'm a freelancer's tax advisor at GA Consulting. What we do is we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. Next, how about if ever mawalan ng client? I'm assuming yung concern mo ay same sa first question, pag nawalan ng income. Wala pong magiging problema sa tax filing. Basta kung ano yung income natin, kung zero income sa ganitong quarter or ganitong months dahil nawalan ng client, zero po yung ipa-file natin sa ating income tax return. At pag zero filing, zero din ang tax due, wala po tayong babayaran na tax. Saka nasa nature naman talaga ng freelancing industry na nawawalan tayo ng client. Depende pa yan kung anong klaseng services yung pinoprovide natin. Basta sa ating tax compliance, with or without income, pag nakapag-register na tayo sa BIR, kailangan natin mag-file ng income tax return. Third question, ask ko lang po if paano kapag magbabayad na ng second quarter with penalties for not paying the first quarter. Kailan po ang return period? Kung sa first quarter yung may penalty ka, dapat yung first quarter ITR din yung gagamitin mo na tax return, dadalhin mo kay BIR at papakomputan mo po ng late filing or payment penalty. Para naman sa return period, kung ano po yung last day or last date ng taxable period, yun po ang ating return period. For the first quarter, ang months na covered or taxable period ay January 1 to March 31. Kaya ang return period mo for the first quarter ITR ay March 31. Para naman sa second quarter ITR, taxable period is from April 1 to June 30. Kaya ang return period ay June 30. Kung late ka na rin mag-file or magbayad ng second quarter ITR mo, ibang penalty din po yan. Ibang penalty computation sa first quarter ITR, ibang penalty ulit sa second quarter ITR. So ayun guys, remind ko lang ulit, huwag po tayong magpapalate ng filing at pati pagbayad ng tax return. Hassle po magpa-compute ng BIR penalty, pupunta ka pa sa BIR RDO, sayang yung oras at magbabayad ka pa at malaki din yung penalty. Next question, can we file na for third quarter kahit October 1 yung starting na nasa COR? Ano ba yung COR? Ito yung BIR Certificate of Registration. Doon nakalagay kung ano ang mga kailangan nating i-file or i-comply kay BIR. At yes, meron ding deadline na nakalagay doon. Ang proper way po ng pag-file ay after ng taxable period. For the third quarter ITR, taxable period is from July 1 to September 30. Yung income mo from July 1 to September 30 ang ipa-file natin sa third quarter ITR. Kaya dapat October 1 ka pwedeng mag-file dahil baka may pumasok pa na income ng September 30. Kung magpa-file ka na agad ngayon, for example today, September 11, paano yung income mo ng September 12 to September 30? Hindi na siya nasama, di ba? Kaya ang tamang pag-file ng third quarter ITR natin is starting October 1 at ang deadline November 15. Last question, ask ko lang if nakalimutan mag-file ng ITR pero no tax due naman, compromise penalty na lang po ba need ko bayaran? If so, need pa ba pumunta sa RDO or pwede na po magbayad online? Yes, tama po. Pag late filing pero no tax due, compromise penalty ang ating kailangang bayaran. Pero kailangan pa rin po natin pumunta sa BIR-RDO or Revenue District Office para magpa-compute ng penalty natin. After penalty computation, doon tayo pwedeng magbayad sa BIR Authorized Agent Banks. So that's it guys. Pag may question ka regarding freelancer BIR registration or freelancer BIR tax compliance,
Comment mo lang yan at sasagutin ko yan. You are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.